Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami. Marami po raw mga kababayan ang hawak na ebidensya nitong si Antonio Trililing Trillanes laban kay VP Inday Sara para tuluyan ng masipa daw sa preso itong si VP Inday. Anya, base daw sa kanyang pananaliksik na mayroon na daw siyang nalikom na 25 o 25 kasalanan ni Sara Duterte mga kababayan. Na kung makakailag daw ito sa 1, 2, 3, 4 o 5 kaso, paano niya malulusutan ang 25 kaso na isasampa puro ni Trillanes mga kababayan para tuluyan ng masipa sa pwesto itong si Sara Duterte bilang pangalawang pangulo? Confident po na bilang na ang araw nitong si Sara Duterte dahil ibahin niyo daw sa pagkakataong ito mga kababayan, malakas daw ang kanyang laban. At bukod pa riyan mga kababayan, mayroon pong bagong ipinangako si Trililing na sa Nobyembre o Disyembre sa taong ito ay tiyak maaaresto na po raw si Digong mga kababayan. Panoorin nyo po. Pero bago po yan mga kababayan, gusto po lang nating i-acknowledge itong mga generous nating mga viewers mga kababayan all over the world. All over the world mga kababayan na nagbigay sa atin ng super thanks. Kagaya na lang nitong si Jules Love ng Japan mga kababayan. Maraming salamat po si Madam Cecilia Adane ng Japan pa rin. Ang sabi niya, pangkape daw PVO. Thank you. Si Madam Jobel Liza watching from Arizona. Hello, Arizona, USA. Mabuti pa ang ating video mga kababayan. Umabot na sa Arizona. Thank you po sa inyong super thanks. Madam Jobel Liza from Arizona, USA. Si Madam Evelyn Presto from the Philippines mga kababayan. Maraming salamat po Miss Evelyn sa inyong generosity. At eto pong from England mga kababayan, Junie Abang. Maraming salamat po Junie Abang from England. Wow. Ang babait po ng ating mga viewers ngayon mga kababayan all over the world. Ang layo pala ng naabot ng ating video mga kababayan. Samantala, panoorin niyo po ang sabi ni Trililing. In the previous interview, you said you have documented 22 articles of impeachment against the current Vice President Sara Duterte. Dati 22 lang ang hawak ni Trililing Is that correct? It's now 25. Nadagdagan pa. From 22, naging 25 mga kababayan. Habang tumatagal ay dumadami ang kasalanan daw ni Sara Duterte. 25 na ngayon mga kababayan ang hawak na kasalanan ni Trililing ni Sara Duterte na isasampa niya sa korte para tuluyan na daw matanggal bilang Vice Presidente yang si Sara Duterte na anak ni Digong. Mortal na kaaway ni Trililing. Huwag na kayong magkakawa bukas makalawa sa susunod na buwan aabot ng 100 yang kasalanan ni Bibi Sara na ewan lang natin na nakalkal nga ba ni Trililing o baka inimbento. Alam naman natin ang ugali ng aso niyan Additional offenses committed by VP Sara Duterte, so it has increased to 25 articles. Wow! What's the improving mga kababayan? Increase to 25. What's the most what's the word that I'm looking for? Strongest. Yung pinakamabigat na kasalanan. Ground that you have. Ano ang pinakamabigat? Well, in terms of gravity, still the confidential funds, wala na. Diyan pa lang mga kababayan Yung ang pinakamalakas na hawak lang ni Trililing na grounds for impeachment kay Sara ay confidential fund. Walay ka na Trililing. Dahil kampante si Sara walang anomalya dyan sa confidential fund. 150 million confidential funds in 2023, the 125 in 2022, the 2.7 billion confidential funds when she was mayor of... Bakit nasali ang mayor? Alam ba ng Trililing na ito na yung sabihin mong impeachment, covered lang yan nung panahon na naupo siya sa bilang vice presidente? In terms of gravity, that would be it. Yan lang? But in terms of gravity, in terms of political impact, I think the worst would be the ones where she encashed 2 managers' checks. Hala. Bago mga kababayan. Nag-encash na ng manager's check si Sara? From a known drug lord associate of Michael Young.
Galing daw sa drug lord. Bago na naman yan mga kababayan, di ba? Yung una, yung si Gloria na may mga sobre, mga 50,000 daw ang laman. Tapos, siyam daw yun. Tapos, hindi daw naggalaw. Oh. Ngayon, nag-encash daw ng check si Sara. When she was Kung napakalakas talaga ng mga ebidensya na trililing, bakit pinapatagal nyo pa? Isampan nyo na, ngayon na, now na. So we have the documentary evidence for that, and I don't think she'd be able to survive that politically. Oh, hindi na lang makakasurvive. Bakit mo pinapatagal? Now na, trililing. So, confidential funds will be under graft, is what you're saying. Yung buhaya mga kababayan, na pakain-kain lang doon sa Kongreso. Sobrang taba na mga kababayan. The graft, is Nyam, what you're nyam, saying. nyam, nyam, nyam. Graft or malversation? Yes. Which one? Yes, graft and corruption. Graft and corruption. Graft and Kasi corruption. today, Senator, obviously, Si Sara pa ang pinagbintangan ng korupsyon mga kababayan. Diyos mio, Marimar. Humanda kayo pagbaba dito si PBBM. Ito na mismo mga kababayan, na blatant na ang korupsyon ngayon ha. Garapalan na talaga mga kababayan. Sana pagbaba dito si BBM, no, lahat na to mga buhaya ngayon na kinakain ang pondo ng bayan, sana masampahan. nakuha ninyo, I'm sure you've heard the news, no? Naakwit nga lahat ng mga dawit halos, no, sa pork barrel scam related to Janet Napoles and the ghost NGOs from before. How do you feel? Oh, naakwit na ba kababayan si Napoles at saka si Enrile? Kung sino pa yung mga klarong-klaro mga kababayan na mga korupsyon na akwit. Si Napoles Janet Lem Napoles. Si Enrile, na ngayon ay Chief Presidential Legal Counsel ni PBBM. Na-quit. Tapos eto si Sara, mga Duterte, mga kababayan na hindi issue sa kanila ang korupsyon. Tinatamnan ng kaso ng korupsyon. Diyos may yung bangag admin. Samantala mga kababayan, ang sabi rin ni Trililing na nakikinig daw, nakikinig daw ang ICC mga kababayan dito sa hearing ng Quadcom doon sa Kongreso ngayon. Mga invento. Tapos sabi niya dito, malapit na daw maaresto si dating Pangulong Duterte. Nasabi niya una June or July, arestado na daw yan si Digong. Oktobre na ngayon Anyari, Trililing. Tapos na-move na naman mga kababayan ng promises. November na naman. The next part of the question, are they listening in this Quadcom hearing? Yes. Yes. Monitor nila yan. Bakit taga-ICC ka ba, Trililing? At natutuwa sila, marami silang nakukuha na impormasyon. Mga fake news. Mga gawa-gawa, mga testimonya mga kababayan. Diyos niyo. And I believe because of the Quadcom hearing, yan pala ang purpose mga kababayan, no? Dahil hindi makapasok dito ang ICC dahil mayroon mga jurisdiction mga kababayan na issues. So, gagamitin ng ICC mga kababayan itong mga public hearings na hanggang ngayon hindi pa rin matapos-tapos. Yan pala. Yan pala ang silbing investigasyon na ng ICC. Yan ang gagamitin nila. Yung mga planted na witness sila doon mga kababayan, yan ang gagamitin ng ICC. Connect the dots, diba? Si Trililing na mismo ang nagsabi. Nunood ang ICC. What's up, popcorn pa, nam-nam, ganyan. Mas maaabot na nila yung threshold na yon. Ito, estimate lang po ito Estimate. Mayroon na namang estimate ang aso mga kababayan. Mga late November to early December. Late November, early December? Yung warrant. Ganon. Okay. Okay. Ang reporter mga kababayan parang hindi na naniniwala. Okay. Ganon. Okay. So, yan po. Okay. Late November to early December. We're gonna have to leave that there for tonight because we run out of time. But we'll have you on again another time. That was former Senator Sonny Trillanes. Now, Kinat off na si Trillanes mga kababayan. Hindi man lang sinabi, okay, thank you Trillanes. Kinat off na siya ng reporter. Huwag mo na mabastusin si Trililing. Dahil bastos yun running for mayor of Caloocan City. Thanks so much for your time. Hindi na pinasagot mga kababayan sa babay. Ano masasabi niyo dito mga kababayan na sa 25 kasalanan daw ni VP Sara na itatapon ni Trililing para ma-impeach na siya at sa November or December siguradong kulong si Digong. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.